linawin natin yung konsepto ng opposition. No? Sino ba kasi yung opposition technically? May pagkakaiba ba yung political opposition doon sa regular na opposition? Pag kinakita mo ba, for instance, isang grupo, kinriticize yung polisiya na nakaupong pamahalaan, can that be construed as an opposition? I mean, basic question muna. Who or what should constitute the opposition? Sa ibang bansa kasi, na very ideological yung political parties, mas malinaw yung lines between administration at saka opposition. Dahil yung nanalo ay nanalo dahil sa isang distinct ideological reason. Binoto sila ng mga botante dahil sa isang vision, sa isang platform, no? Hindi lang dahil sa mga tao. Ang problema natin ay sa Pilipinas, it's more mga tao. So, yung ibig sabihin ng opposition ay yung kalaban nung kasalukuyang presidente na may kasalukuyang gobyerno, no, na usually nakalaban niya nung nakaraang eleksyon. So wala masyadong political or ideological basis yung pagiging opposition, unlike in other developed countries. No? Kaya sa atin, mas very personal pag sinabing administration or opposition. Yun yung kaibahan. No? Kaya nakikita rin natin, in between, nakakalito. Dahil yung mga opposition, minsan, overnight, nagiging administrasyon. O yung administrasyon, overnight, nagiging opposition. No, halimbawa, si dating Executive Secretary Vic Rodriguez, o kaya si former spokesperson ni BBM na si Trixie Angeles. Kung i-monitor mo yung kanilang sinasabi, opposition sila ngayon. No? Halimbawa, pagpapanoorin mo si Trixie Angeles dun sa Carambola, sa DWIC, with Jonathan de la Cruz, no? Mas matindi pa yung banat niya kaysa sa opposition. Siya yung alter ego ng presidente last year, bago siya natanggal. Bakit? Dahil hindi naman kasi political or ideological yung basihan sa pagtuliksa o pag-criticize, no? Kaya minsan very confusing, no? Very confusing. Halimbawa, itong mga liberal party na nagdedepensa ng Maharlika na bahagi ng majority, no? Ay hindi mo na pwedeng tawaging opposition 'yan dahil bahagi na sila nung majority ng administration. Pero yung partido nila, which is the Liberal Party, ay still technically the opposition. Kaya medyo nakakalito eh. Yun yung confusing dito sa ating delineation ng opposition at saka administrasyon. Pala, wag kayong basta-basta gagamit ng malalaking words, no? Kasi nakakadugo ng ilong sa mga matatalinong trolls yan. Wag kayong gagamit ng mga mabibigat na words. Medyo simplihan lang po ng konti, ha? Pasensya na po, ha? Kasi mahal ang tissue ngayon. Okay? Diba? Okay. Nakalimutan ko ito rin tanong ko. Hindi, ito pala. Mukhang nakakalimutan natin dyan sa sinasabi niya, very fluid ang situation. No? Pwedeng opposition ngayon, tomorrow administration, and vice versa. I think ang constant variable dyan yung opportunism, no? Pagiging opportunista. Tama ba? Halimbawa, si PDP Secretary General Melvin Matibag, just a week ago, siya yung SecGen ng PDP Laban. Ngayon, malamang lumipat na siya kasama ng kanyang asawa sa administrasyon. Malamang, I'm not sure. No? Pero just a few days ago, pwede mong sabihin na isa siya sa pinaka-loyal kay ex-President Duterte. So, nangyayari yan almost overnight, di ba? Di ba? Yun yung pinapaliwanag ko kanina. Yan ganyang klaseng very fluid na political situation natin sa ngayon. Malay mo, baka bukas makalawa ay si presidential sister Amy Marcos biglang magpakilala siya as opposition kahit Marcos siya. Okay, parang nakakabigla yata yan. No? Medyo, gulat na gulat ako doon. Tama ba yung reaction ko? Oh my God, pwede pala mangyari yan. No? Nagulat ka?
Gulat na gulat ako no? Namula nga ako sa pagkakagulat, no? Ba't pa tayo lalayo pala, no? Itong confusing and ridiculous concept ng opposition sa bansa natin dahil nga walang kwenta yung political party system natin. Ba't pa tayo lalayo? For instance, di ba, doon sa pagpili ng Senate President at saka ng House Speaker. Siguro mas malinaw yan sa sa House, di ba? Ordinarily, ang tradition dyan, di ba? Yung hindi nanalo sa pagka-speaker, usually 1-on-1, siya yung minority leader. Pero I think at least 3 or 4 congresses ago, yun po yung every 3 years, no, baka nakukonfuse yung mga trolls. 3 or 4 congresses ago, nagkaroon ng pati pinaglabanan pa kung sino ba yung magiging minority leader. Tapos diba nagkaroon ng minority na sponsored ng majority. Naglalagay sila ng tao dyan, pinapahiram. Itong mga congressmen na to, doon nga muna kayo sa minority para hawak din natin yan. Kumbaga nagkaroon ng company union. Exactly. Kaya nga nagkaroon ng concept ng independent minority at saka real minority, di ba? Yan yung lagi sinasabi ni Congressman Ed Salagman. So sa ganun, what kind of fiscalizing can we expect kung nagmutate yung konsepto ng opposition sa Kamara, for instance, di ba? What do you think? Wala masyado. No? Mismo kay Ed Salagman na mismo nanggaling yung termino na iskirol. Na yung ating minority ay iskirol dahil alam naman ni Edsel na yung head ng minority ay hindi naman minority and cannot act like a fiscalizer, no? Pero hindi naman nakakabigla yan, sabi mo nga, Christian, dahil madalas naman yang nangyayari, no? Madalas naman yang nangyayari. Kaya yun yung kasama sa cynical politics ng ating bansa. Yan yung mga dapat baguhin di ba? Na dapat sana magkaroon tayo ng malinaw na party system, malinaw na mga ideological political parties na magtutunggalian batay sa mga plataforma, prinsipyo, programa, vision. Bakit ba napakataas naman kasi ng standard nyo? Nakalimutan nyo ba kung nasan tayo? Nasa Pilipinas tayo. Wala po tayo sa Europe. Sa Europe, dun sa medyo advanced democracies, no? Wala tayo sa Austria, Germany, even Japan, no? Masyado na. Ang taas kasi ng standard nyo. Pwede bang babaan para hindi tayo na-frustrate, no? Yun naman ang sagot. Kanina nga, dun sa isang forum namin, no? Kasama ko si former Defense DND Secretary Orly Mercado, at saka si former Admiral Commodore Ong, no? Napag-usapan natin yung ating problema sa China. Pero napag-usapan din namin na sa dulo, no? Ang pinag-uusapan kasi ano ba yung ating strategy sa China, no? Sa dulo, para tayo ay maging respeto, no? Dito sa labanan sa South China Sea, sa West Philippine Sea, dito sa pagdepensa natin ng ating territorial rights, sa pagsulong ng ating victory sa UNCLOS, ay kailangan din nating ayusin yung ating bansa. Kailangan din maging matino yung ating nation. Dahil wala naman tutulong sa atin kung ganito yung ating bansa, na walang magre-respeto. Puro warlords, puro dynasties, no? Puro cynical politicians, no? Kaya even sa discussion about itong ating problema with China, ay mahalaga na maihabol natin yung isang bansa, isang gobyerno na worth respecting.